Kumakain ka din ba ng pipino? Kung ganon, dapat mo itong malaman. Ang pipino ay isang uri ng prutas pero madalas na pagkakamalan itong gulay. Ito ay kilala rin bilang cucumber sa English. Karaniwang tumutubo sa mainit na lugar sa mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ang pipino ay maraming benepisyo para sa kalusugan ng katawan, lalo na kung kinakain ito ng hilaw o ginagawang juice. Narito ang mga benepisyo mula sa pipino. Ang pipino ay may mababang calorie content, kaya ito ay mabuting pagkain para sa mga nais magpapayat o nagme-maintain ng timbang. Ang pipino ay mayaman sa fiber at tubig. Ito ay binubuo ng 95% na tubig, kaya nakakatulong ang pagkain nito upang panatilihing hydrated ang katawan para maiwasan ang dehydration. Pinapatibay nito ang mga buto. Isa pa sa mga health benefits na makukuha sa pipino ay ang kakayahan nitong tulungan ang pagdevelop ng mga buto sa inyong katawan dahil ito ay mayaman sa vitamin C at K. Nakakatulong na labanan ang cancer. Ang pipino ay may mga phytochemicals na tinatawag na cucurbitacins na sinasabing may anti-cancer properties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang cucurbitacins ay nakakatulong na pigilan ang pagdami ng mga cancer cells at mapatay ang mga ito. Nakakatulong sa ating mga balat. Maliban sa mga benepisyo nito sa kalusugan, napatunayan din na ang pipino ay epektibong sangkap upang makamit ang makinis at magandang kutis. Sa katunayan, ang pipino ay isa sa mga pangunahing sangkap sa mga beauty products ngayon. Sinasabing ang pipino ay natural moisturizer dahil sa pagiging matubig nito. Bukod pa dyan, nakakatulong din ito para maiwasan ang acne breakout. Nalalabanan din ito ang early sign of aging, katulad ng wrinkles at fine lines sa mukha. Alam mo ba na ang pipino ay isa sa mga prutas na kinukonsidera na may mataas na beneficial nutrients, plant compounds, at antioxidant na sinasabing epektibong panggamot at pagpigil sa ilang health condition. Narito naman ang ilan sa mga paraan kung paano gamitin ang pipino bilang isang herbal na gamot. Para sa sore throat o obo, maaring gumawa ng cucumber tea. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa ng ilang piraso ng pipino at paglalagay nito sa isang basong tubig na pinakuluan. Hayaan itong lumamig ng kaunti at uminom nito habang mainit-init pa. Ang cucumber tea ay nakakatulong na maibsan ang pamamaga at iritasyon sa lalamunan. Para sa high blood pressure o hypertension, maaaring gumawa ng cucumber juice. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagblend ng ilang piraso ng pipino kasama ang katas ng kalamansi o lemon. Inumin ito araw-araw upang makatulong na mapababa ang presyon ng dugo. Ang cucumber juice ay mayaman sa potassium na nakakatulong na mag-balance ng sodium levels sa katawan. Para sa urinary tract infection o UTI, maaaring gumawa ng cucumber water. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa ng ilang piraso ng pipino at paglalagay nito sa isang bote ng tubig. Hayaan itong mag-infuse ng ilang oras o magdamag at inumin ito buong araw. Ang cucumber water ay nakakatulong na ma-flush out ang mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon sa ihi. Para sa arthritis o rheuma, maaaring gumawa ng cucumber paste. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdurog ng ilang piraso ng pipino at paghalo nito sa kaunting asin at suka. Ilapat ito sa mga apektadong bahagi ng katawan at hayaan itong tumuyo. Ang cucumber paste ay nakakatulong na maibsan ang pamamaga at kirot na dulot ng arthritis. Ang mga nabanggit na paraan kung paano gamitin ang pipino bilang isang herbal na gamot ay ilan lamang sa mga posibleng aplikasyon nito. Bago subukan ang alinman sa mga ito, mahalaga na kumonsulta muna sa iyong doktor upang malaman kung angkop ito para sa iyong kalagayan. Ang pipino ay isang natural na sangkap
na maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto depende sa iyong katawan at iba pang mga gamot na iniinom mo. Mahilig ka rin bang kumain ng pipino? Ano ang masasabi mo sa prutas na ito? Ibahagi ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito.